Ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Yes, yes, show to passion. Ako, napakagandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kahit medyo madilim, naku, sana wish ko lang, Panginoon, tayo po'y magtagumpay na wag masyadong umulan. Alam nyo, takot na ako sa ulan lalo na ho itong nakaraang bagyong Karina. At syempre, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ito pa rin ho tayo, ang inyong kaagapay, Juvie de Guzman. Oh, yeah. Dito pa rin sa Yes, Yes, Show Topacio. At syempre, alam nyo ho, ayan, malungkot po ang marami, no? Lalong-lalo na yung mga kababayan nating binaha. Yung hindi bumabaha ngayon, aba, bumabaha na ngayon. Ay, mali. Yung dating binabaha, bumabaha na ngayon. Ano ba yun? Diba? Sabi nila, yung dati daw na hindi binabaha, ngayong panahon na to, binaha na. Yun, that's correct. At yung hindi binabaha noon, ay ngayon naman binabaha. Grabe naman, no? Anong dahilan? Yan. Pag-usapan natin, guys, ang tungkol sa mga dahilan ng pagbaha. Well, dati po, ay nung nakaraang linggo nga po, ay napag-usapan namin ni Atty. Topacio na, well, yung iba naman daw, hindi naman daw talaga basura kasi mga gamit nila yon, guys. Gamit nila na tinangay ng malakas na agos ng tubig. Yan po ay current, no? At nakakalungkot kasi nga po, syempre, alam nyo naman, kung kayo po hindi talaga legit na taga riyan, pagkatas nagtayo lang kayo ng bahay-bahayan, natural, tatangayin po kayo. At sana po, ito na ho yung pagkakataon na magsalita po kayo o kaya hingi tayo ng tulong sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos na lahat po ng mga walang bahay na nasa tabi ng mga estero, sa tabi ng mga tubig, naku po, bigyan nyo naman po sila ng maayos na pamamahay. Alam nyo po, kagaya niyan, tinatanggap naman po natin silang makapag-aral, tinatanggap naman po natin silang makapamuhay bilang isang mamamayan. Halimbawa, kung dito sa Marikina, namumuhay sila sa lungsod ng Marikina, di ba? At kung kayo naman ay mga taga-probinsya, siguro mas mabuti naman, guys, umuwi na lang po kayo sa dati ninyong probinsya. You know why? Lalong-lalo na kung wala naman kayong hanap buhay dito sa Metro Manila. Alam nyo po ba na yung pagtatanim, lalong-lalo na po kung ang inyong lugar naman po ay merong malusog na lupa, ay marami ho tayong hinahanap na ganyan, malusog na kalupaan, aba ito yung pagkakataong magtanim po tayo. Ang isang dahilan ng pagbaha dahil sa kawalan po ng puno. That's true. Ako po yung madalas umikot sa mga kung saan-saang lugar. At ang mga puno po natin sa kagubatan, grabe po, kalbo na. No? Hindi natin alam kung sino yung mga taong nagbebenta sa lugar na yan. Ako po, wag ho kayong bilhin ng lupa, lalong-lalo na kung ito po ay wala ng puno. Di ho ba? Alam nyo, napakahirap na inyong lugar mismo ay wala na hong matatamnan, wala na hong mga puno. At ang ating pong pinangangambahan, sana po wag ho tayong maubusan ng puno na todo. Kalbong-kalbo na po. Alam nyo, nung araw, nung ako yung nag-aaral, no, number 1 talaga ako sa school pagdating sa ECAP. Yan, sa ECAP kasi kasama yung points dun sa pagtatanim ng puno. Lahat po kami, dahil sa public school po ako nag-aaral, lahat po kami nung elementary and high school, di ko makakalimutan yan, ha? Elementary and high school, pinagbibit-bit po kami ng mga punong kahoy. Mga maliliit lang po yan, binibili po namin yan. Kung hindi po ako nagkakamali, ay kami po bumibili ng halaman dyan mismo sa bandang parte ng dito sa malapit sa dito mismo sa Circle, yan, Quezon City Memorial Circle. Marami pong mga halaman dyan na kailangan pong itanim natin at paramihin. Alam nyo po ba, ang nakita kong pagkakamali, ewan ko lang ha,
I don't know, correct me if I'm wrong, kasi alam nyo ho naman, no, tayo ho, nung mga bata tayo, sunod lang tayo ng sunod kay teacher eh. Sabi, magtanim kayo nito, eto, pamparami ng points eh. Ako, pinakamasipag ako, halos araw-araw, kung kaya ng 2 kamay ko, dalawa ha, bali 4 na halaman, araw-araw ang bitbit ko para lang tumaas ang points ko. At hindi lang po yan, ang hindi ko lang naisip, no, na sino mag-aalaga pagdating sa pagtatanim. Di ba nagtanim tayo? Yung mga tinaniman naming puno, karamihan dyan na tinaniman namin, mga government-owned na lupa, no? Ito po in the future, syempre, sabi ko, isip ko, nung time na yun, sabi ko, ito in the future, magiging government trees to. Sabi ko gano'n, kasi dami namin. Mantakin ho ninyo, ngayon ho, iba ho nakatayo, mga building, mga sementado na. Nasa na yung punong tinanim namin nung araw. So, yung iba, nawala. Yung iba nandiyan dyan pa, nakakatuwa naman. Pero alam nyo po mga kaibigan, sana po ay maging mahigpit na talaga tayo. Lalong-lalo na yung bantay puno. Magkaroon tayo ng bantay puno na hindi ho basta talagang pinapabayaan. Kung tinataniman ng public students o yung mga government officials, kasi usually, yan ho ang mga nangunguna sa pagtatanim. Pero ang nagiging problema, guys, yung pagpapabaya po ng ilang mga tao. Sino? Yan. Ito po, halimbawa po, tayo po ay nagtanim ng halaman yan sa bakanteng lote ng National Housing Authority. Example ko lang po ito ha. Dapat po, pag umalis na yung pamunuan na nag-initiative ng ganong pagtatanim, tree planting, ika nga, yung ipapalit naman nila, pakikiusapan nila. Siguro kung hindi man yung bagong darating, siguro suportahan po natin mga kaibigan. Kung kayo po ay bagong opisyal ng ganitong departamento, you should be proud na pagdating ninyo ay may nakita na kayo nakatanim. Ang gagawin nyo na lang po, it's either ilipat po ninyo or ito po ay pagyamanin ninyo, alagaan ninyo. Alam nyo po ba, yan po ang problema dito sa ating bansa, ang kawalan ng mga puno na mapapakinabangan. Sayang nga po at sumalangit na ang kaluluwa ni Congressman Bayani Fernando. Dahil yan po, pagdating dyan sa panig ng UP, halos lahat ng mga puno dyan, pag kinukay niya, he see to it na yan ay itatransfer sa tamang lugar. Yan. Siyempre, nag-widening siya, di ba? Ang ginawa niya talagang hinukay niya ilalim na puno para hindi daw masira. At siyang po ay inilipat niya sa tamang lugar. Pero hindi ko na tinanong kung saan yung tamang lugar. But the point there, para daw hindi maging sagabal dun sa mga daan ng mga proyekto ng gobyerno. Ito po yung panahon na siya po naging masigasig sa pagpapaganda ng lungsod. Yan. Nung siya po naging MMDA. At ang nakakatuwa pa po, yung mga puno na kanya pong inilipat na yung iba, sabi sa akin kay dating Congressman Bayani Fernando, kasi yun po yung last position na pagkakaalam ko sabi niya, yan talaga, itinanim niya yan, buong-buo, galing yan dun sa gilid ng UP, sabi niya ganon. Sabi ko talaga, ang galing naman, sabi ko ganon. Sana lahat po ng nasa gobyerno, kayo po ang nangunguna, mga kaibigan. Huwag po nating pabayaan ang Pangulo ng Pilipinas na siya ho yung pinaka-ama natin. Pero sana po, whether you like it or not, huwag po natin siyang pabayaan. Suportahan ho natin. Mantakin ho ninyo yung problema po na bumagyo, bakit ho naman isisisi pa natin sa Pangulo, isisisi natin sa Vice President na wala daw siya, etc. etc. Yung sa akin lang naman po, siguro lahat po tayo ay mag-isip ng positibong paraan. Ano po yung maitutulong natin? Huwag na ho natin halungkatin yung mga problema na hindi naman angkop sa panahon ngayon. Yung pagkakaroon ng bagyo po, yan po ay kalikasan, hindi po yung gawa ng tao. Pero ang nagiging problema lang sa atin, nawawalan tayo ng tamang daanan ng tubig, nawawalan tayo ng tamang sistema para yung ating sinasabi nga po na tamang daan ng mga tubig para hindi siya makasalanta sa mga residential. Yan. Nung nagtayo si Juan, si Mang Juan ng kanyang bahay, wala naman pong plano pa.
Actually, wala pang plano eh. Swerte nga po yung mga nauna, di ba? Lalo na sa lugar na kung saan sila nakatira. Kung sila yung nauna eh, mantakin nyo. Sila yung lumalabas na may-ari agad ng lupang yon. Sila agad yung lumalabas na may titulo nun, di ba? So, ganun po nung araw. Pero alam nyo po, ano man nung dami ng inyong kayamanan, lagi nyong tatandaan, ano man dami ng inyong mga naipundar, always na isipin po natin, ang kalikasan po pag hindi natin inalagaan, baliwala po yan. Lagi natin tatandaan na pag tayo po ay nagtanim, dapat ang itinanim po natin ay i-manage natin na matuto din ang ating mga next generation. Halimbawa, kung kayo po ay magulang, yung mga anak ninyo, sa bagay, alam niyo minsan yung mga anak medyo matigas ang ulo, hindi lahat pwede, hindi lahat pare-pareho. Pero, syempre, kapag kinulit-kulit nyo yan, alam niyo yung mga anak nyo, matututo rin yan, maiisip nila, oo nga, dapat ito palang ginawa natin na hindi natin pinabayaan si tatay na mahilig magtanim. Mahilig magtanim ng halaman, tapos pinabayaan ni anak, pinagiba ni anak. Kasi nga, gusto niya lagyan ng patio, lagyan ng mga kung ano-ano. Alam niyo, nung isang araw, I think, isang araw, pumunta ako sa bahay nila Ate Beth Pineda, no? At doon sa bahay nila, nung mamatay yung kanyang ina, no? Yun si Tita Aura. Ako po'y talaga namang masidhi yung aking pagnanasa na lagi ko nakikita si Tita Aura. Kasi yun ho yung nanay niya na napaka-inspiring kausap. Namatay lang ho siguro because of, siguro bumigay na rin yung puso. Kasi di battery yung puso. Alam niyo yung pacer na di battery yung puso niya. So, bumigay na siya at old age. Pero ang importante doon, hindi ko makakalimutan yung mga aral ni Tita Aura kasi siya, bagamat may edad na, lagi niyang sinasabi sa akin na ito kasing klase, no? Yung klase ng pamumuhay natin sa mundong ito, dapat natin pahalagahan. Paano natin pahalagan yun, tita? Sabi kong ganun. Kita mo ako, sabi niya. Doon siya nakatira sa parte ng Bulacan. Sa Bulacan ho kasi, sa parte ng Bukawi, dyan ho kasi talagang napaka tindi ng lugar na yan, na talagang konting ulan lang, bumabaha na. Pero ang gaganda ng mga bahay, grabe. Ang mga bahay, parang tingnan nyo, pumunta kayo ng Forbes Park, pumunta kayo ng Makati, ganun-ganun yung bahay sa lugar nila. Ang gaganda, ang lalaki ng mga hugis ng kanilang mga gate, di ba? At saka hindi ka basta-basta makakapasok kasi pipindot ka pa, titingnan ka pa kung sino ka, kung kilala ka. Yung mga ganon, naka-monitor ka. Anyway, ang sinasabi ko lang naman, ang lagi niyang pinopoint out sa akin, pag nagtanim ka ng puno, yung punong mapapakinabangan. Ayan, unang-una, ayan, bumalik na naman sa isip ko si Bayani Fernando. Yan, Bayani Fernando po. Magandang umaga po yung mga ganun. Okay. Sa akin lang naman, siguro meron sanang gumaya. Yun lang yung punto ko. Kasi sa akin ho kasi hindi ako mahilig sa politiko. Hindi ho ako nag-endorso, hindi ako nangangampanya. Never kong ginawa yung mga kampanya. Pero ako po'y nakikipagkaibigan lang. Hanggang doon lang ako. Pag election na, pag campaign period na, sila-sila lang. Hindi ako kasali doon. Kasi ang pinupunto ko lang dito mga kaibigan, pag nakarinig kayo ng isang magandang bagay, huwag niyong kakalimutan yan. Ipamahagi ninyo sa iba. Ituro ninyo sa mga anak nyo, lalong-lalo sa eskwelahan ngayon. Mukhang nakakalimot na naman yung ating mga eskwelahan. Ang dami ko pa rin nakikita, mga public school, ng mga bakanteng lote. Alam nyo po, turuan natin yung mga estudyante ng mga laga ng kanilang mga tanim, lalong-lalo na sa tabi ng room nila. Ako, ganun ako nung araw Pero yun sa akin naman, hindi ko naman sinasabing magaling ako. Ang sinasabi ko lang, siguro ibalik natin yung tipong Green Revolution. Yan. Green Revolution kasi nga po lahat ng mga green talagang pinangangalagaan natin. Lahat yan, inuuna natin, tinatanim natin at sinasapuso natin. Alam niyo yung mga pamangkin ko, kahit na sila po ay laking mahirap, ngayon kahit papano mo, maganda na buhay nila. Thankful ako kasi ako ganun pa rin. Di tayo nagbabago kasi nga po, tayo naman nag-e-enjoy sa ating ginagawa, no? So, hindi natin masyadong kailangan yung garbo. Ang kailangan natin ano ang maibibigay natin sa ating kapwa-tao. Yan.
Yung pamangking ko, hindi mahilig magtanim ng halaman, pero ngayon, meron siyang farm. Sabi ko, bakit napunta dyan yung hilig mo? Kasi tita, nakita ko napakahalaga ng pagkain. Mantakin nyo ha, napakahalaga ng food security. Ito nga, lagi kong binabangin. Kaya ako pag nag-iimbita, meron ba kayo alam sa food security? Lagi ko sinasabi kasi alam nyo guys, no, mas maganda na yung kinakain natin ay galing sa sarili nating paghihirap. Tayo po ay nagtatanim ng halaman. Kung meron lang tayong espasyo, samantalahin natin yan. Ako nagsiksika na yung garden ko sa likod bahay. Nagsiksika na yung mga punong kahoy, napapakinabangan. Kasi puno ng bamboo, puno ng malunggay, puno ng kamote, mga tipong ganun. Pero hindi ko maganda yun kasi maliit lang yung maliit lang yung espasyo ko eh. Ang kinakatuwa ko lang, lahat ng mga kaanak ko, lahat ng kaagapay ko, mga kaibigan ko, tumutulong sila, nagtatanim din sila. Kaya ako pag may bumibisita sa aming mga friendship, mga kaibigan, lalo na yung mga bisita ng mga anak ko, ay natutuwa naman ako kasi kahit papano nagdo-donate sila ng puno, nagtatanim sila. At pag nakita nila lumaki, tuwan-tuwa sila. Alam niyo po, dapat ganun tayo, i-push natin yung mga anak natin na magkahilig sa alagang halaman, no? Magkahilig sa kanilang sariling tanim. Alam nyo, in the future, talagang tuwan-tuwa sila. Pati nga ho yung anak ng pamangkin ko, bali apo ko na yun, di ba? Sabi kong ganun what are you doing? Sabi niya, ay tita, ako po'y nagtatanim ng punong kahoy na kung saan gusto kong lumaki siyang gaya ko. O diba? Nakakatuwa. Alam niyo ho, pag gano'n ang bata na maliit pa ay mahilig na sa pagtatanim ng halaman, in the future, ipagmamalaki ninyo. At dapat tayo, ewan ko ako kasi hindi ko gustong mag-invest kung may pera lang ako. Hindi ko gustong condominium. Mas gusto ko po na yung lugar ko talagang may lupa na mapagtataniman ng halaman. Ito naman sarili ko lang desisyon. Kung kayo po ay mahilig sa mga condo, sa nakatira sa condo, 'di ba? Somewhere in Taguig, somewhere in BGC, mga ganon, 'di ba? Ang dami kong French na ganon. Sabi ko, buti pa kayo pa condo-condo na lang kayo. Ano naman kinakain niyo? Ano man tanim niyo? Well, wala kaming mataniman. Ay, kala ko pa naman, proud siya. Well, gano'n pa siya sa akin. Natuwa naman ako kasi meron akong tinuro sa kanya na magtanim kahit sa bote. Alam niyo yung mineral water, di ba merong malaking boteng gano'n? Plastic siya, pero sabi ko, gawin mo yung paso. Lagyan mo ng konting butas. Kaya lang, ingatan mo dahil bawal sa kondo ang tumutulo, alalahanin mo. So, what she did, ang ginawa niya, nilagyan niya ng planggana yung ilalim ng paso na yun para pag tumutulo daw, at least nililinis niya araw-araw. Alam niyo ho, meron din akong isang kaibigan pa na kapitan naman ng barko. Siya naman ay nagtanim sa bahay niya ng suha, na kung ano-ano. Alam niyo, nagugulat ako, ganyan lang yung kanyang punong kahoy. Paso ang bunga, ganyang kalaki. Ang suha. Sabi ko, Kapitan, ano nangyari? Ba't ganyan ka? Sabi niya, nakakatuwa nga Kita nyo, kahit maliit lang yung lalagyan ko, maliit lang yung lupang tinataniman ko. Imagine niyo isang kapirasong plato lang, yung laki ng lupa. Tumutubo pala yun. Kaya itry ninyo, gumawa kayo ng paraan na ma-motivate ninyo ang inyong mga anak na gumawa ng something na ikasisiyan ninyo. Alam nyo, minsan kasi kapag walang nagsasabi sa mga anak, syempre yung mga anak, puro cellphone, puro text, puro message, hanggang doon lang sila. Yung iba nagtatanim sa Facebook, di ba? Yung iba, lahat na puro drawing, no? Ganun, yung mga game nila, minsan nakakaloka nga. Sabi ko, ano ginagawa mo? Nagtatanim daw siya sa meron siya mga game, no? Yung gano'n, nagtatanim. Well, alam mo, sabi ko, mas maganda yan kung sa realidad. Itinatanim mo sa totoo. Hindi yung sa drawing, hindi yung sa sa computer lang. Kasi alam niyo po, wala namang mangyayari di ba? Sa computer, tanim ka ng tanim, lumalaki yung points mo, tuwan-tuwa ka, di ba? Wow, nanalo ako, halos di ka na natutulog, di ba? Yun at yun ang ginagawa ng mga kabataan ngayon. Kaya ako naman, disappointed ako sa mga batang matagal sa Facebook, matagal sa kung ano-anong ginagawa nila sa cellphone nila, matagal sa game. Nako, disappointed ako sa mga batang ganyan. Pero ako po, kapag natuwa naman ako kahit papano, ay
pinagmamalaki ko yung mga kabataan na merong ginagawa instead of doing something na hindi naman nakakatulong. Mantakin nyo, makakatulong ba yung mga games? O enjoy na enjoy ka. Pindot dito, pindot doon, puro games ang ginagawa mo. Pero, anong nagawa? Anong nangyari? Hindi ka nga naghugas ng pinggan, di ba? Kakain ka. Minsan di ka rin kumakain. O kayo, yung mga kabataang kinakausap ko. Kasi marami po kayong mga tao na parang ang tingin nyo, okay na okay yung maghapon, magdamag kayo. Pero okay lang sa akin kung kayo po ay nagtatrabaho. Yan. Yung mga nagko-computer dahil nagtatrabaho sila, they need that. They're doing that. Pero kung kayo naman ay mga batang paslit na pagkatapos ng school nyo, imbis na kayo'y nag-aaral o kayo'y nagtatanim sa likod bahay ninyo kahit sa mga pasong maliliit lang. Ay nako, yung mga plantita, alam niyo ho ba yun? Ang dami hong kumita dyan. Nagtatanim sila sa kapirasong lupang ginamit nila. Yung kapitbahay namin sa Antipolo, ganun ho ang ginawa. Alam niyo po ba, yung kanyang halaman, lalo na yung cactus, yung pwedeng gawing shampoo, yan. Alam niyo po ba, ay kumikita na po siya. Bawat plantito na binibenta niya, binibili ng 300 pesos. Can you imagine that? Sabi ko, saan mo natutunan niya? Wala lang, sabi niya. Ayan, dapat ganyan yung inisyatibo ng mga kabataan ngayon. At dahil nga po ngayon, bumabaha nga. Naku, lintik na baha na yan, di ba? Kita niyo naman, yung bumabaha noon, ngayon, hindi na. Yung bumabaha naman, na hindi na bumabaha noon, ngayon binabaha na, so nagkapalit. Yun ang sinasabi, climate change. Dahil nga ho, yung kumbaga negatibo noon, positive ngayon, positive noon, negatibo ngayon. Ganun ang nangyayari. Kaya po, sana, yung ating mga Senado, kayo po na nasa mataas na kapulungan, nananawagan po tayo. Tsaka yung mga nasa Congress, naku, gumawa ho kayo ng paraan. Magtanim ho tayo sa paligid ng Pilipinas. Abaho, kung puro na lang ganda ang gagawin natin, wala naman tayong ginagawa para hindi na bumaha ang Pilipinas. Ito na nga ho. At wag ho nating sisihin ang ating mahal na Pangulo dahil alam niyo ho, marami ho siyang ginagawang dapat sana ang gumagawa yung mga kasama niya sa gobyerno. Okay mga kaibigan, time check muna tayo. At syempre, sa ngalan po ng ating programang Yes Yes Show Topacio. Ayan, sa ngalan ni Attorney Perdy Topacio, time out muna tayo and I'll be back after this break. Ang oras po, alas 11:24 ng umaga. Take it away! Woo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio. Ako pa rin po si Juvie de Guzman. Sa ngalan pa rin po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:35 ng umaga. At alam niyo po ba, no? Hindi po tayo mag-uumpisa ng wala tayong pagbati. Pasasalamat po pinapaabot natin na hari nawa, no? Dinggin yung ating panalangin na manalo po yung ating kupunan mula sa Pilipinas. Yan. Diyan po sa Olympic sa Paris. At binabati na rin po natin si EJ Obiena, ang world-class athlete and Olympic of Paris. Yan. Ang kanilang game po ay mag-umpisa ng July 26 up to August 11. Ayan. Naku, sana manalo yung ating mga kupunan sa Pilipinas. Siyempre, alam niyo naman, ang Pilipino po ay magagaling sa lahat ng bagay. Pero siyempre, lagi po tayong sama-samang manalangin para sa kanilang kupunan. At hindi lang po yung pagbati na rin pinapaabot natin kay Doc Melvin Villaruz, Doc MJ Evangelista, Boss MB Evangelista, hi! At salamat din kay Ate Beth Pineda and Sir Lito Polintan. Salamat po sa inyo. At not only that, kay Boss Edgar, thank you sa inspiring words. Salamat po kay Attorney Macnil Rante, Sir Dennis Arce and family. At so, syempre, si Sir Dennis Antenor. Yan. Basta uumpisahan mo talaga ng masaya. Masaya mo ang lahat. At not only that, kay Sir Drew Nasino, thank you so much. At of course, salamat po sa Mucha Rice Mill. Yan, nakakain po ako ng masarap na sinaing. Yan. Siyempre, kay Christian Pineda, salamat po. Kay Katirso Peralta, may panawagan po siya. Totoo po ito, napakahirap po.
na nakakakita tayo ng napakaraming puno na sumasalapit doon sa kuryente ng Meralco. Ito yung pagkakataon na sana manawagan tayo sa ating kinaukulan. Attention also to Meralco, I think the MMDA, yan. Sila po ang responsible dito sa mga nagtatayugang mga puno. Medyo tabas-tabasin lang po natin. Hindi naman natin aalisin yan. Basta lahat po ng sagabal na halaman, na puno, na sobra-sobra kung mataas po yan alam nyo naman, no? So, importante po na hindi po sila makakaabala doon po sa mga kuryente. Huwag na ho natin hintayin magkasunog. Sa amin ho dati nagkasunog because of that. Kasi nga ho, nung lumingas yung apoy sa mismong poste, nakadikit po yung masaganang dahon ng puno ng mangga. Nako po, yun po, ingatan po natin. Siguro, pakiusap to. At araw-araw nating ipapanawagan ito na sana po, lahat po, no? It's about time na tayo po magkaisan lahat. Panawagan din sa buong Pilipinas na, no? Alam nyo naman ho na very healthy yung ating lupa, no? Dahil sa healthy lupa, tayo po ay may healthy puno. At yung healthy puno na yan, minsan lumalagpas yan. Naku, lumalagpas ho yan. Sobra-sobra, mas mataas pa ho sa poste ng Meralco. At sana po, pag nakita nyo naman mga kababayan, kayo mismo magsumbong, magbigay ho kayo ng announcement o kaya naman po, makiusap tayo sa mga kinauukulan na sana po ay putulin ito, tabasin ito, whatever, kung ano po yung magandang gawin para po maging maganda ang atmosphere natin, maliwanag po at walang problema pagdating dyan sa mga puno na nagtatayugan, di ba? Matataas na puno na minsan ay nakasampay na po sa mga kawad ng kuryente. Yan po yung panawagan ni Kat Dennis, ni Kat Tirso Peralta. Kat Tirso, happy anniversary, happy 110th anniversary po. Salamat po. Okay, at syempre, pagbati na rin natin kay Sharif, salamat po. Sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates, yan, pinagbigyan ko na kayo, pumunta ako minsan. At of course, tayo naman po makontento na, no? Kung ano po yung mga kaya ng ating gobyerno ngayon. Ngayon, kung sa tingin nyo ay kulang pa, imbis na tumulugsa kayo, ay magtulong-tulong po tayo. It's about time to help each other. Tapos po, may nagsabi po sa akin mula sa Amerika, ay sabi nga, no to war with the US or China or whatever. Wag na, kasi marami na tayong kalamidad, marami na tayong problema sa kalikasan. Diyos ko po, hindi pa ba tayo natutuwa na nagkakamatay na yung mga tao nang dahil dyan sa sobrang dami ng tubig, sobrang baha, di ba? Yung, ako ay delikado rin, di rin ako marunong lumangoy, di ba? Mga tipong ganon. Ang point lang natin, mga kaibigan, siguro instead of na makipag-away tayo para sa iba't ibang bansa na hindi natin gusto yung kanilang ginagawa. But then siguro it's about time na magtulong-tulong tayo. Gawin nating maging maganda ang Pilipinas lalo. Alam niyo naman yung pangarap po ni Apo Marcos nung araw ay tinutupad po ng kanyang anak na si Bongbong Marcos. At sana po ito yung magkatuloy-tuloy na at yung mga away-away ng mga iba't ibang bansa, wag na ho tayong sumausaw, no? Gawin nating maging maayos ang ating kaisipan. Bigyan natin ng space yung ating kaisipan na makapag-isip ng tama. I-motivate natin yung mga kabataan, lalong-lalo na. Alam nyo naman, marami. Ngayon po today is the first day ng school. Balik, di ba? Balik eskwela na po ngayon. At alam nyo naman, marami yung gumagawa ng Brigada Eskwela. Isa na dyan yung aking kapatid, si Ate Eileen Flores Marquez. Yan. Congratulations sa lahat ng mga taga-Tagig, taga Makati. Yun lang po yung mga na-check ko, no? Talagang nakakatuwa kasi namimigay sila ng talagang kumpletong gamit na mga estudyante. Sana lahat, no? Sana lahat. Lahat ng lungsod, kung ganyan ang inisyatibo nyo na walang gagastusin si tatay, nanay. At ang problema lang kasi, eto naman, attention mga nanay at tatay, wag naman kayo gawa ng anak, kung pwede lang, hanggat maaari. Kasi limitahan ninyo yung anak nyo, 2 hanggang 3, siguro okay na po yun. Wag masyadong kasi alam nyo, lagi nyo iisipin, masarap manganak, di ba? Masarap magkaanak ng marami, kung tutuusin. But, lagi nyo tatandaan, mahirap po magpalaki. Mahirap pong magpaaral. Mahirap pong, minsan pa nga yung anak mong pinalaki ng
abot hanggang langit ang katuparan ng kanyang pangarap. Yung pa'y naging kaaway mo, di ba? Kadalasan ganun nangyayari. Minsan ilan ba yung mga kaso na yung anak pa, pinatay pa yung kanyang nanay o kanyang tatay dahil lang doon sa kagustuhan niyang matupad yung gusto niya, di ba? May mga ganun. Kaya po, para po makapag-concentrate kayo sa pagkakaroon ng mabuting anak, yan, ng mabait na anak, kailangan konti lang. Huwag masyadong marami. Kadalasan pinag-uumpisahan ng kaguluhan sa pamilya ay yung inggit, yung selos. Lalo na kung marami kayo, di ba? Yung batang nagseselo siya dahil ang gusto niya siya lang, di ba? Meron naman doon na hindi naman ganun ang ibig sabihin ni nanay, pero mali ang interpretation ng ibang anak. Matipong ganun. Kayo po, magsuri kayo sa inyong sariling pamilya na lang. Magsuri po kayo ng ugali ng inyong mga anak. Isa-isahin niyo po sila. At dyan pa lang makikita ninyo kung sino ang anak ninyo na magiging kasama ninyo habang buhay. Di ba? Ang masakit nga po pag nag-asawa na si anak, di ba? Kadalasan si anak ay iiwan si nanay o kaya si tatay. Alam niyo, nalungkot ako sa ilang istorya yung napapanood ko rin, paminsan-minsan. Ako po hindi agad ako nakakatulog kasi guys, napakahirap matulog, no? Lalo na kung marami kang mga I don't know, bakit ako isip ng isip? Isip ng isip, di ba? Tayo po masayang nag-iisip. Pero masama rin ho yun, sobrang pag-iisip, hindi ho maganda yon. Pero, ang dapat ho natin gawin, mga kaibigan, kung tayo po manonood ng isang sitwasyon sa telebisyon, sa Facebook, gabayan din natin yung mga anak natin kasi kailangan yung tamang palabas ang ibibigay natin sa kanila. Huwag yung mga drastic na o yung mga patayan. Ako, alam niyo ako wala akong nakikitang maganda sa mga ganung palabas Yung mga killing fields, yung mga tipong ganon. Marami na akong mga pinagdaanan sa buhay. Marami na tayong malulungkot sa buhay na naranasan. Pero siguro kung manonood naman tayo ng mga palabas, yung makapagbibigay sa atin ng aral. Yan. Makapagbibigay sa atin ng inspirasyon. Dapat ganun di ba? Wish ko lang, no? Wish ko lang na yung kaisipan ng mga magulang o ng nanay na lang kasi si nanay mas mahaba oras nila Mas mahaba ang oras ni nanay sa bahay, di ba? Yan ho ang kadalasang nakikita ko At sana po, alam niyo naman, pakiusap ko rin na sana gabayan ho natin ang ating mga anak, hindi ho madaling magpalaki. Ito ho yung problema. Hindi ho madaling magpalaki. Yan. At hindi rin madaling magpaaral. Kahit sabihin pa natin may sponsor kayo sa pag-aaral ay inyong mga anak. Naku, my goodness. Sa nakikita ko pong problema ng mga pamangking ko, Diyos ko po, sarili ko na lang pamilya, tinitingnan ko. Napakahirap. Wish ko lang din, kung ako'y makakatulong, why not, di ba? Tulong tayo. Pero not all the time. Kaya nating tumulong Sarili nga natin pamilya, hindi natin matulungan, di ba? How much more pamilya pa ng iyong mga relatives, di ba? So, nagiging ganun But this time, syempre, thankful din ako sa aking mahal na kapatid. Hi, Ate Josie Balimento and family. At salamat po, belated happy birthday kay Kuya Roger. Ayan, Kuya Roger. Ayan, salamat po sa inyo dahil hindi niyo ako in-invite pero binabati ko pa rin kayo. Anyway, yan, time check muna tayo mga kaibigan. Sa ngalan pa rin na Yes, Yes, Yo! Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman dito sa Yes, Yes, Yo. At syempre, bago natin bigay ang ating napakagandang kaagapay ngayon, ating bisita, syempre, gusto ko lang pong batiin si Veronica Estrada Lim. Hi, sister! Jun Carlos, si Tek Tek, of course, Doc Jim Sanchez ng Hospital on Wheels, thank you so much po. At syempre, yan, pagbati, Victoria Wood, yan, ito po yung bunsong anak ni Victor Wood. At syempre, hello, Ate Josie, Oni, Johnny, Marlon, and family, Anita Mendoza and family, Doc Mon Del Rosario, thank you so much sa pagbati. Susan Cambry, hi sis. At syempre, kay Sir Raul Esperas, mabuhay po kayo. Dante Ang II, hi Sir Dante, thank you so much sa pagbati. Of course, salamat po kay Catherine Alamon, Henry Suleta Tenedero, yan. CCW National President, salamat po Sir Jigs Magpantay. At si Barangay Captain John Michael Ahero, boss, yan.
Okay. Dating Kong. Yan, si Kong Egay Erice. At hello din kay Miss Maruha de Asis. Oy, salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. At ngayon, ibigay natin napakagandang Miss Silvana Garcia. Good morning sa'yo. Hi po, Ma'am Juvie. And Good morning. Hi po, Torta Passion, Mommy Belen. Ayan. Congratulations po, Idol Champ, Pedro Tadoran and Sir Manny Pacquiao. Ayun ba? Pakilala mo ko sa kanila, ha? Kailan bit-bitin mo sila dito. Okay, anong kakantahin mo? I'm Yours po by Jason Mraz. Talaga? You're mine? Okay, take it away, mga kaibigan, ang awitin ni Miss Silvana Garcia. I'm yours. There's no need to complicate. Our time is short. This is our faith. I'm yours. Do 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 do. Come on, scooch on, never close a day. Never near ya, yeah. Zuta ba ba dum ba bum. Whoa, whoa, oh, 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 oh. I'm yours. Brapam chupapam day stooch 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 stooch. Oh, I'm yours. Oh, babe, do you believe I'm yours? You best believe I'm yours. Yahoy! Grabe! Talagang I'm yours. You're mine. Saka mamagalit mami mo, ha?
Okay, at syempre, sabi nga po, kailangan meron tayong rest every day. Yan, every person must have a rest, no? Silvana, tandaan mo to. We need mental rest, giving brain a break. Ayan. Physical rest, resting your body. Ayan. Sabi nga po, may emotional rest, honest with your feelings. Kailangan isipin natin ang honesty para makapag-rest talaga yung isip natin, di ba? Opo. At not only that, social rest, feeling drained and exhausted. At syempre, spiritual rest, connect with the bigger picture. Yan. And also, the sensory rest, spending the entire day glued to the computer, phone, and TV screen. So, mga kaibigan, yan po, isang paalala po. At napakaswerte natin. Ikaw ba, Silvana, ano bang ginagawa mo dito sa mga binanggit ko? Mental, physical, emotional, social, spiritual, sensory rest. Alin dito ang gustong-gusto mo? Ano po, minsan po social. Social. Why? Feeling drained and exhausted. Okay? Ano po, nagpo-phone po yun, di ba? Tapos- Ang tungkol naman sa phone, yung sensory rest. Sensory. Sensory, okay. Why? Ano po, minsan po mahilig po ako mag-phone. Ayun. So, ngayon gagawin mo na. Bibigyan mo na ng time check. Time limit. That's good enough. Ayan. Kita nyo mga kaibigan, no, sa konting nasabi natin, ay may isang bata rito na nakakaisip na, oo, kailangan ko talagang mag-rest, di ba? Paminsan-minsan para hindi yung masira yung ating utak. At not only that, hindi masira yung ating mata, yan. Hindi masira yung ating kaisipan, lalo na kung ang binabasa natin ay something like negative. Lalong-lalo na yung mga balita ngayon na negative. O, di ba? Okay, bye-bye na tayo, darling. Bye-bye. Sige. Bye po. Okay, so mga kaibigan, sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, syempre po magpapaalam na po ang inyong lingkod. Yan, Juvie de Guzman, dito sa mga taong nasa likod ng ating camera. Yan. Hello, salamat po kay News Director natin, Judith Estrada Larino, Desk Editor, Drew Nasino. Ay, Sir Drew, salamat po. Tech Engineers, Winner Contehino, Giljon Reyes at Ken Sale. At syempre, hello din, Broadcast IT natin, si J.V. Dominguez, Prompter, Neil Joy Abelia, at Writer si Riz Calata. And thank you so much sa ating CAs. Nandiyan po si Yasmin Pantaleon. Ayan, hindi ko nabanggit yung bukas na lang gagawin natin yan. Eloisa Bolinao, thank you so much. Ang intern natin, si Godwin Lakdaw. At syempre, antabayan na yung bukas yung issue natin tungkol sa mga lintik na baha na yan. Okay, next program, antabayan na nyo ang pinaka talaga. Ayan, Balitang Bayan with Sir Drew Nasino. At syempre, pasasalamat pa rin ang pinaabot natin kay Mami. Sa Mami po ni Silvana, alam nyo naman kung walang papayag na Mami, hindi siya makakarating dito. Syempre, alam nyo si Silvana ay alagang-alagay na kanyang Mami. Mami, kamusta? Ayan. At hindi lang po yan, hello din sa lahat ng mga friendship natin na patuloy na nagbibigay ng issue sa atin, no? Salamat po. At yung mga naghanap naman kay Atty. Topacio, cool lang, guys. Cool. You know, he's very busy now because of the Typhoon Garcia. Ay, no, Typhoon ka rin. Di ba? Meron na kami Typhoon Typhoon Garcia. Huwag naman sana. Alam ko, tingin ko, pag ikaw naging Typhoon, magiging na tayo. Magiging grabe na tayo. Alright, so mga kaibigan, ako po si Juvie de Guzman. Once again, thank you so much and I love you all. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!